May mga pagkawala na kahit na lumipas ang panahon, hindi talaga nawawala ang sakit. May mga taong kapag nawala sa buhay natin, parang may bahagi na rin ng pagkatao natin ang sumama sa kanilang paglisan. At minsan saka lang natin lubos na nauunawaan kung gaano sila kahalaga kapag wala na sila. 15 taong gulang pa lamang ako nang mawala ang papa ko dahil sa gum cancer. 15 taon. Sa edad na yon, ang alam ko lang ay masakit. Umiyak ako, nalungkot ako, at sa unang pagkakataon naranasan ko kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng taong mahal na mahal mo. Pero dahil bata pa ako noon, hindi ko pa lubos na nauunawaan kung gaano kabigat ang responsibilidad na naiwan kay mama. Bigla siyang naging haligi ng pamilya. Kailangan niyang itaguyod kami. Kailangan niya magpatuloy kahit na siya ay pagod. Hindi ko man noon lubos na nauunawaan ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Ngayon, masasabi kong alam kong ginawa niya ang lahat na makakaya niya para sa amin. Lumipas ang mga taon. Naging young adult na ako nang may stroke si mama. Mild lang naman. Pero mula noon, parang may nagbago sa akin. Mas naging conscious ako sa oras na mayroon kami. May trabaho na rin ako noon, kaya sinubukan kong ibigay sa kanya lahat na makakaya ko. Oras, tulong, pangangailangan, at higit sa lahat, presensya. Nagkaroon kami ng bonding na hindi ko akalaing magiging napakahalaga pala balang araw. Mga simpleng kwentuhan, mga tawanan, mga sandaling parang ordinaryo lang, pero ngayon ko napagtanto. Hindi pala ordinaryo ang mga sandaling iyon. Mga alaala pala iyon na habang buhay kong dadalhin. Kaya napakasakit sa akin nang mawala si mama kamakailan lang. Dahil sa pagkawala niya, parang tuluyan na akong nawalan ng tahanang babalikan. Ngayon, uli lang lubos na ako. At iba pala talaga ang pakiramdam. Kapag may problema ka, wala ka nang tatawagan para magsabi ng, "Ma, pagod na ako." Wala ka nang mapagsasabihin ng mga hinaing mo sa buhay. Wala ka nang kakampi na kahit hindi mo sabihin ng buo ang pinagdadaanan mo. Parang naiintindihan ka niya. At minsan, sa gitna ng problema, ang gusto mo lang naman ay marinig ang boses nila. Kahit isang simpleng, "Anak, okay ka lang ba?" Pero wala na. At iyon ang isa sa pinakamahirap tanggapin, na darating ang araw na hindi mo na sila maaaring tawagan, hindi mo na sila maaaring yakapin, hindi mo na sila maaaring makausap, at kahit gaano mo pa kagustong sabihin sa kanila ang "Salamat ma, salamat pa," o kaya "Mahal na mahal ko po kayo," hindi na nila yun maririnig. Kaya kung naririnig o napapanood mo man ito ngayon at buhay pa ang mga magulang mo, sana huwag mong hintayin ang araw na ala-ala na lamang sila. Sabihin mong mahal mo sila, yakapin mo sila, kumustahin mo sila, samahan mo sila. Kung may tampuhan, subukang ayusin. Kung may pagkakataong makasama sila, samantalahin mo. Dahil darating ang panahon na kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang oras. At kapag dumating ang araw na wala na sila, maaari kang umiyak nang umiyak. Maaari mong tawagin ang pangalan nila. Maaari mong sabihin ang lahat ng mga salitang matagal mo nang hindi nasabi, pero hindi na nila iyon maririnig. Kaya habang may pagkakataon ka pa, mahalin natin ang ating mga magulang. Hindi kailangang mamahaling regalo. Hindi kailangang bonggang sorpresa. Minsan, sapat na ang isang yakap, isang tawag, isang "Kamusta ka ma?" isang "Salamat pa." Dahil balang araw, ang mga simpleng sandaling iyon ang magiging pinakamahalagang alaala na mayroon tayo. At kung ikaw ay katulad kong nakaranas na ng pagkawala, kung wala na iyong mga magulang, sana malaman mong okay lang umiyak.
Okay lang mangulila. Okay lang aminin na masakit pa rin. Dahil ang pagdadalamhati ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ibig sabihin lang noon, minahal mo sila ng tunay. At kahit wala na sila sa tabi mo, mananatili sila sa mga aral na iniwan nila, sa mga alaala, sa mga kwento, at sa mga taong naging ikaw dahil sa kanilang pagmamahal. Ako si PJ, at ito ang aking kwento.